Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work niyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Same, pero iba. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jasmine. Sa loob ng 5 taon, akala ko smooth na ang relationship namin ng boyfriend ko. He's actually a good man. Very supportive sa akin. Lalo na ngayon na nagtatrabaho ako at madalas po akong nabibigyan ng time sa labas dahil sa field work. Tahimik lang din ang boyfriend ko. Kaya naman hindi ko alam kung meron ba siyang problema minsan o di kaya naman meron ba siyang issue. Yan yung mga bagay na hindi niya na i-open sa akin. Yung mga bagay tungkol sa trabaho ko. Ang sabi niya, anniversary namin. 6 months na lang. Sabi niya magpaplano na raw siya ng travel na kaming 2 lang. So ang sabi ko, go! Okay lang. Fast forward, 1 buwan bago yung travel namin. Nagsabi ako sa kanya na, pasensya na babe. Kasi may kailangan akong attendan na event sa Cebu. Hindi kasi pwede na wala ako dun eh. Yung araw na paalis sana kaming 2, sabi ko, sabay na lang tayong pumunta sa airport. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya na malungkot siya. Sabi ko, babe, huwag ka na malungkot. Babayaran ko na lang lahat ng nagastos mo. Tapos i-reschedule na lang natin. Next time na lang kapag wala na akong trabaho. Pero Lindsay, para siyang walang narinig. Ayaw niya. Ayaw niyang pabayaran sa akin yung nagastos. Sabi niya, okay lang. Itutuloy ko na lang mag-isa.
Nung araw na pumunta na kami sa airport, hindi siya sumabay sa akin. Hindi niya ako sinagot kung bakit ayaw niyang sumabay. Sabi niya, sige lang, sama ka na sa team mo, sa mga boss mo, dyan sa trabaho mo. Okay lang ako. Tapos tanong siya ng tanong sa akin kung anong terminal ako. Sabi ko, Terminal 2. Kaso mali pala. Terminal 3 pala. Kaya pala siya tanong ng tanong sa akin kasi ayaw pala niyang magkita kami. Nakita ko siya. Terminal 3. May kasamang babae. At kilalang kilala ko yung babae na yon, DJ Lindsay, dahil best friend niya yon. Pero di ko pa rin sila pinuntahan. Hindi rin ako nagpakita sa kanilang dalawa kasi kasama ko yung mga boss ko eh. Hindi naman ako pwedeng mag-eskandalo doon, di ba? Tiningnan ko lang sila. Hinayaan ko lang sila. Di siya nag-update sa akin. Pero nakikita ko na nagpo-post siya ng solo pictures niya. Eh alam ko naman na babae yung nagpipicture. Simula nung nakita ko silang dalawa, pagdating ko dun sa event, wala akong focus sa trabaho ko. Pagka-uwi namin, pinaalam ko sa kanya na nakita ko sila ng best friend niya. Pero alam mo, ako pa rin yung pinapalabas niya na may pagkakamali. Kasi sabi niya dapat ako raw yung kasama niya eh. Sabi sa akin ng boyfriend ko, huwag ko raw siyang awayin na meron daw siyang ibang babae. Huwag ko raw siyang awayin dahil sinama niya yung best friend niya. Kasi kung tutuusin daw, ako daw ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko naiintindihan eh. Ako lang ba ang may mali? O pati siya? Ginawa ko yung kailangan kong gawin para sa trabaho ko. Pero siya sa araw ng anniversary namin, ibang babae ang sinama niya. Anong ginawa nila dun? Nag-enjoy ba sila? Please sabihin niyo sa akin kung may pagkakamali ako dito. Kami pa rin ang boyfriend ko pero ang lamig-lamig na ng trato namin sa isa't isa. DJ Lindsay, hihintayin ko po ang mga masasabi ninyo. Tulungan niyo po ako. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same pero iba! Pangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Ay nako, good morning po sa mga pangga natin na nakaka-relate sa ating mga
detalye for today's video. Detalye ng ating story for today's video. By the way, mahal ko, kung meron kang gusto rin i-send na story, most especially kung story mo yan, send mo na yan sa amin dito po sa Lihim ng Liham. Okay? Puntahan mo lang yung page ko, facebook.com/energyfm1067, and yung akin pala yung personal ko, Lindsay1067, as in LINDSAY 1067. Wow! Doon may kwento lahat sa akin. Ano bang meron, 'di ba? And before anything else, batiin po muna natin yung mga napakaaga po sa live po natin. We are live on Facebook, mga mahal ko, panggako baby ko ha. Oo, facebook.com/energyfm1067. Okay. Kita ninyo yung oversized shirt ko for today's video. Kulay avocado tayo. Oo, lakas maka-avocado. Ano nga bang gagawin mo sa ating problema kung ikaw yung nandyan sa sitwasyon na yan? Ngayon si Jasmine kasi, mas pinili niyang sumama doon sa trabaho, 'di ba? Gawin yung trabaho niya sa field, ganyan, dahil may event sila nung time na yon, kesa sumama doon sa boyfriend niya para sa anniversary travel nila. Pero sabi ha, pinagplanuhan na yun ng boyfriend niya 6 months before yung event na yon. Kumbaga, inayos na, alam na niya na mag-travel silang dalawa ng boyfriend niya, ganyan, para sa anniversary. Actually, ang tagal nga nung 6 months ha, in fairness naman. Effort kung effort. Pero, 1 month before nung anniversary nila, sinabi niya dun sa boyfriend niya na, teka lang, hindi ako pwedeng sumama. Oo, babayaran ko na lang yung expenses mo. Ganyan. Kasi may event kami sa Cebu, trabaho. Wow! Ayan. So, hindi nakasama itong si Jasmine, yung ating letter sender. Tapos, nakita niya sa Terminal 3 na ang kasamang umalis ng boyfriend niya for their anniversary ay yung best friend ng kanyang boyfriend na babae. So, nabigyan ng kulay, 'di ba? Nabigyan ng kulay. Ano ba ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Message mo na ako, facebook.com/energyfm1067. Pindutin mo yung live dyan. Tapos yan, halika na mag-usap tayo. Hello muna kay Carol, kay Ben Franco, kay Alice Anchoris, and kay Maris Hara. Good morning, DJ Lindsay. Good morning. And si Archie Alba, pareho kayong may pagkakamali. Oy, sabi ni Archie, pareho kayong dalawa. Sabi ni Kesoline Namjoon, good morning, DJ Lindsay. Good morning, girl. Wow! Sabi naman ni Elizabeth Davis, ayan, hello DJ Lindsay. Hello din sa mukha mo dyan. Winifredo Sarmiento, good morning DJ Lindsay. Anong masasabi po ninyo? Basa po tayo ng comments na mga pangga po natin. Sabi ni Murray, ikaw ang nagsabi 6 months ago na nakaplan na yung anniversary travel ninyo. Sana ahead of time ng VL or nag-VL ka na sa work mo. Natural na malungkot yung boyfriend mo. Then yung BFF niya yung inaabangan na yung pagkukulang mo para ma-comfort niya yung guy. Grabe naman. I-break mo na lang, 'di ba? Kawawa naman si boyfriend mo, hindi mo mabigyan ng time. Try mo baliktarin yung sitwasyon. Ikaw ang hindi mabigyan ng time ng boyfriend mo kasi mas importante yung work. Masakit 'yun. Ikaw din ang pupush sa kanya para ibaling sa iba yung atensyon niya. Kaya dapat i-break mo na lang at mag-break na kayong dalawa kasi ang toxic na eh. Oh. Sabi naman ni Emma, same kayong may kasalanan. Sa relationship, it takes 2 to tango, die. Oh. Sabi, alam mo, yung pagkakataon na nagkamali ka ng sabi ng terminal, way yun para malaman mo agad-agad na handang-handa ang boyfriend mo na lokohin ka habang busy ka sa work mo. Ganon. Mag-usap na kayo ng maayos para sa breakup. Sabihin mo sa kanya na hindi na kayo para sa isa't isa dahil ikaw career woman at hindi kanya kayang sabayan. Okay na kamo na BFF niya na lang ang makatuluyan niya. At least magkakilala na sila at ang babaeng yon ay ready palagi para sa kanya. Be professional sa pagde-deliver ng lines, girl. Ganyan. Parang kasalanan ni boyfriend. Wait lang, sabi naman ni Nori, ikaw din ang nagpupush sa kanya kung bakit gano'n ang ginawa niya sa'yo. Though hindi reason para gawin niya yon at mambabae. Pero ate, 6 months ago pa lang, nagpinlano na po yung travel ninyong dalawa. 'Di ba? Mano bang gumawa ka na lang din ng way para matuloy yon? Pwede naman yon kung ahead pa lang nagpaalam ka na sa work mo. At least nagawa ng paraan o hanap ng ibang pwedeng kapalit mo sa work ng araw na yon. Working din naman kami ate, pero alam mong pwedeng mag-file ng leave, lalo na ahead pa lang nagsabi ka na about dun sa gagawin mo, di ba? Ikaw na nagsabi, hindi mo na nabibigyan ng time ang boyfriend mo. Para sa boyfriend mo, hindi mahalaga sa'yo ang lahat, kaya for him, wala kang karapatan questionin sa actions niya. Galit na galit si ate, parang ang lalim na pinaguhugutan. Sabi ni Nori yan.
Sabi ni Roy, una sa lahat, nag-cheat ba talaga si Kuya? Wow! Hindi ba pwedeng sinama niya si BFF kesa masayang yung pera niya at pinagpaguran niya rin naman yun para ma-enjoy niyo yung anniversary niyo? Nandun na ako na babae po yung sinama pero may ginawa ba silang pagtataksil or talagang namasyal lang silang dalawa? Wow! Diba? Wala ka namang sinabi kung naglalandian, sabi mo lang magkasama sila. Alam mo, may point lahat ng messages dito ha. Oo, sa comment natin. Mga nagko-comment dun sa ating kwento for today's video. Pero totoo naman. Alam mo ako ha, from neutral lang ako dito. Pero I would say na medyo mas malala yung pagkakamali mo dito, girl lalo. Para sa akin lang to, some people may not agree with me but hear me on this. Naniniwala kasi ako na number 1, 6 months pa lang, pinlalo na ng boyfriend mo, sinabi na sa'yo na magta-travel tayo ha for our anniversary. Di syempre, on a regular basis, hindi mo kasi nabibigyan ng oras na malala yung boyfriend mo eh. Kumbaga siguro sa isip niya, dito tayo babawi sa anniversary natin. Kaya 6 months pa lang, sinabi na niya sa'yo. Ngayon, parang 1 month before yung anniversary ninyo, sinabi mo ngayon dito sa boyfriend mo na, teka lang, may event ako sa Cebu eh. Sorry, hindi ako makakasama dun sa travel natin, sa anniversary travel natin. Wow! So parang pinalalabas mo na mas importante yung trabaho mo kesa doon sa me time ninyong dalawang magjowa. Alam mo, yung anniversary, isang beses lang siya mangyayari sa isang taon. Kaya nga anniversary, di ba? Pero yung trabaho mo, nandyan lang yan. Di ba? Isang event lang yun. Na pwedeng iba naman sana yung pumalit sa'yo. Huy, nag-i-event din kami. Nagtatrabaho din kami, so alam namin yan, bakla. Diba, ang dami-daming pwedeng sanang naging ang dami-dami sanang pwedeng naging pangtapal. Sana nag-excuse ka muna sa work. Kasi sabi ko nga, on a regular basis, di mo nabibigyan ng oras. Ano ba naman yung isang beses sa isang taon lang? Maging grand yung anniversary ninyo, diba? Kayong dalawa lang, isavor ninyo yung moment. Diba? So parang ang dumadating, ang pinapalabas mo dito is that okay lang na hindi ko bigyan ng time yung boyfriend ko. Ang importante kasi yung trabaho ko eh. Wow! 'Di ba? Tapos ngayon, to the rescue si best friend, na ganyan naman ang role ng mga best friend natin, 'di ba? O lagi silang nandyan for us. Oo. So, sumalo ngayon si best friend. Halika na, sige na, alis na tayo. Di mo rin nga alam, baka yung best friend may gagawin sana, pero mas pinili niyang damayan yung boyfriend mo dahil broken yung boyfriend mo. 'Di ba? Hindi rin natin alam kung bakit di niya sinabi sa'yo. Mas maganda sana kung sinabi sa'yo ng boyfriend mo na kasama ko yung best friend, si best friend. Kasi kilala mo naman siya eh. So hindi sana mabibigyan ng kulay, hindi sana mapipintahan. 'Di ba? Pero napintahan dahil hindi sinabi sa'yo na iba yung kasama niya. Ang sinabi niya, solo travel siya, pero hindi naman. Mag-usap din kayo, bakit sinabi mo solo pero hindi naman kayo di ka naman nag-solo, kasama mo naman si BFF mo. 'Di ba? Bakit di mo sinabi yung totoo? O di syempre, ibabalik niya sa'yo. Bakit mas pinili mo yung trabaho? Diba? So pareho kayong may pagkakamali talaga dito. Ako lang, hindi sana nangyari yan kung binigyan mo sana ng time yung boyfriend mo. Anniversary yun eh. Mismo na nga lahat ng weeksary, monthsary. Pero yung anniversary man lang, sana sinipot mo na siya. Wow! Diba? Masakit yun para dun sa lalaki na kahit kanino naman siguro, mapalalaki o mapababae. Masakit yung laging inuuna yung ibang bagay. Sabi ko nga sa'yo, nung unang panahon, si Romel, mega negosyo yan. Oo, I felt left out. Masakit eh. Kasi tayo lagi natin silang inuuna. Lagi silang number 1 sa playlist. Gusto mo yun? Pero, sila, mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin to at unahin to because ito yung kabuhayan nila. I get that. Pero kapag anniversary naman, baka naman may excuse, di ba? Wag naman yung tipong araw-araw ka na nagtatrabaho, araw-araw binibigay mo yung 100% mo para sa trabaho na yan. So parang pinalabas mo na mas importante at mas okay lang na hindi kami nag-anniversary date or hindi kami nag-spend ng anniversary. 'Di ba? Ito pa, another point. Sana kung hindi ka po pwede nung araw na yun na aalis kayo, sana kumabig ka man lang, 'di ba? Kumambyo ka man lang na hindi ako po pwede niyan, pero nag-book ako ng ticket para makaalis tayo ng maaga since 1 month pa naman before anniversary. Alam mo yung may bawi? Ganon. Mas maganda sana. Yung
Yung tipong hindi ako pwede sumama or hindi ako makakasama, baby. Kasi may trabaho ako. Pero nag-book ako ng travel natin. Next week na, alis tayo. Ganyan, para makabawi naman ako sa'yo. 'Di ba? Yung mga ganun. Pero walang nangyaring ganun. 'Di ba? Hindi ka man lang, 'di ba, nag-makeup, 'di ba, para nag-makeup para dun sa moment na yon. Wala lang. Sabi mo pa, babayaran mo na lang. So, ang pangit na pera yung pangtatapat mo dun. 'Di ba? Ang pangit ng dating. Sabi ni Adrian Lee nga, mukhang egocentric si kuya mong boyfriend. Parang tingin niya tama lang na ng babae siya. Kaya hindi lang nakasama si Maring Jasmine dahil sa trabaho. Iwan mo na yan, sender, kasi wala siyang respeto sa'yo. Humanap ka ng comfort zone, Jasmine, para makalaya ka na dyan, sabi ni Angelo Campos. Sabi naman ni Arch, pareho silang may fault. Si Jazz at fault for disappointing your boyfriend big time for an anniversary trip na hindi nangyari. Si boyfriend naman parang pagganti ang ginawa. Two wrongs don't make a right. Therefore, you two should just break up. 'Di ba? Sabi ni Arch yun. Sabi naman ni Alicia Guevara, ikaw ang may kasalanan noon. Anniversary pa pala nyo. Hay! 'Di ba? Sabi ni Eliza, hindi po reason ng hindi pag-same sa kanya ng time na yun. Pagsama sa kanya ng time na yun. Dahil kung naiintindihan ka niya, maiintindihan niya yung feelings mo, lalo't related sa work naman. Ganyan naman sila pa-victim pag nahuli. Ate, for me, hiwalayan mo na yan dahil napakalaking red flag. Shoutout from Japan. Hello! Ako lang, yun yung gusto kong sabihin. Ang daming pwede ka naman mag-leave para mapagbigyan si boyfriend mo kasi sabi mo nga hindi mo siya nabibigyan ng oras palagi, 'di ba? So there, mag-usap kayong dalawa kung magsistick pa ba kayo together or baka naman kailangan nyo na lang mag-go on separate paths. Because, obviously, ako as I see it, parang ang concern mo naman is yung trabaho. Tapos, okay lang na maghintay si boyfriend mo. Minsan yan yung problema sa atin. Akala natin okay lang na hintayin tayo ng matagal ng mga taong nagmamahal sa atin. Pero yung mga taong nagmamahal sa atin, please do understand na napapagod din sila. 'Di ba? Hindi ko sinasabing si babae ang may kasalanan lang dito solely. No, hindi ganon. Pareho sila may kasalanan. Sabi ko nga sa inyo, hindi sana nabigyan ng maling kulay yon kung sinabi sa kanya dito kay Jasmine na best friend yung isasama ko. Total, syempre best friend yun ng boyfriend. So, malamang kilala yun ni Jasmine. 'Di ba? So, sana naging fair and square ang lahat kung na-communicate lang, 'di ba, agad ang mga detalye. Wow! So there, mag-uusap kayo. If it's about time to break up, then break up na para hindi na kayo nagiging toxic sa isa't isa. Ganon. Sabi ni Choyams Red, ate, isipin mo naman kung yung boyfriend mo wala nang time sa'yo. Gagalit kayo, time makipaghiwalay ka na. Wala ka namang time sa boyfriend mo, focus ka na lang sa life mo, ate. Sabi ni Ben Franco, tayo na lang mag-travel, be. Nakahanap ng travel buddy. So, yun lang para sa akin. Okay lang yan. Kung hindi pa siya talaga yung para sa'yo, di makakahanap ka rin ng iba. 'Di ba? Pero i-assess mo rin yung sarili mo. Baka naman, alam mo yun, nakipagrelasyon ka nga pero wala ka namang time sa jowa mo. 'Di ba? Na-experience ko na kasi yan laging walang oras. Uy, baka umiyak ako dito. Pero noon yun. Oo. Tapos may mga naging jowa ka din na hindi ka priority. Kikitain ka lang kapag may time, 'di ba? So masakit yun para sa babae. So baliktarin mo, Jasmine. Baliktarin mo yung mga pangyayari. Paano kung sa'yo mangyari yun? 'Di ba? 9:29 na po ng umaga. Tutok lang. Like a little girl's in your eyes, I've lost their shine.